President Aquino vows to provide Filipinos with equal opportunities against poverty. The president also reiterated his commitment to attain universal health care for all Filipinos before his term ends in 2016. The chief executive stressed this in a speech during the 115th anniversary celebration of the Department of Health. Elena Luna reports. The key to a healthy economy is a healthy citizenry. This was President Aquino's message as he joined the Department of Health in celebrating their 115th anniversary. Ang tagumpay natin bilang isang bansa ay nasusukat sa kakayahan nating paglingkuran ang mga maralita nating kababayan. Ang bawat Pilipinong nabibigyan ng pagkakataong makamit ang inaasam na kapalaran sa pamamagitan man ng mga bagong silid-aralan sa mga liblib na baryo o sa mga modernong pagamutan sa mga kanal ay patunay na nagagawa ng pamahalaan ang mandato nito sa taong bayan. DOH Secretary Enrique Onas cited the Aquino administration for the high premium it gives to the department's budget. Simula nang tayo manungkulan, walang patid nating inaangat ang budget ng DOH. Mula sa 28.68 bilyong piso noong 2010, nasa 51.07 bilyong piso na po ito ngayong 2013. Nagawa natin itaas ng 78%, di ko lang po yun, ang budget ng DOH nang walang itinataas na buwis maliban sa sin tax. The government, the president said, takes the health sector seriously. Ang ginawa nating aksyon mula sa 57.2 milyon na ating dinatan umabot na po sa 79.1 milyong Pilipino ang enrolled sa PhilHealth. Hindi lang po yan, bukod sa 23 case rates package at sa Z-benefit package, ililusad din po natin itong Pebrero ang expanded Z-benefit package. Kung dati tanging mga catastrophic disease gaya ng breast cancer, prostate cancer, at acute leukemia ang libreng maipapagamot sa pamamagitan ng no balance billing policy, ngayon po na rin sa listahan ang ilang sakit sa puso tulad ng coronary bypass at ang pagtatama ng mga butas at maling posisyon sa malalaking ugat ng puso. In the past 3 years of the Aquino administration, more than 4,500 medical facilities have been upgraded and rehabilitated. The government's goal is to do the same in 7,325 facilities until 2016. Siguro nung nag-umpisa tayo, 40% karo ng ating populasyon ay hindi makakakita ng health professional sa kanilang tanambuhay. Ngayon po ay talagang pinupuntahan na natin ang bawat lugar ng Pilipinas, maski gaano kaliblib po ito. Ang tagumpay po natin ay hindi sa dami ng gusali o equipment na makuha natin. Ang tagumpay natin dapat ang batayan at sukatan ay ilan ang Pilipinong makakaiwas pumunta ng ospital dahil naalagaan ang kanilang kalusugan. Mas maganda na ho siguro makaiwas ng sakit kaysa gamutin ang sakit. Di ba? Kaya inaasahan ko po kayo mga dalubhasa, kami po ay inyong alalay. For the People's Television, Elena Luna.